yung mga activities na in-undertake namin and we will undertake to complete the second quarter. We're also going to discuss the Student Assistance, Film Assistance Program, which is the latest development, or one of the later developments of FDCP, of giving aid to film students and to schools which offer specializations in film and the media arts. Then we're going to discuss our participation in their international film festivals. Nakular, very exciting ang mga festivals na darating at hopefully dadaluhan natin because we have some very strong contenders of Filipino films which may, not yet sure, may get into the big league like Cannes, okay, and Venice and the likes, okay? And then finally, we're gonna have the Q&A in case you have anything you want to clarify. Ito ang agenda natin. Pero simulan na muna natin dun sa Parangal ng Sining, right? Next slide. Okay, Parangal ng Sining. Ang ating tema this year is tradisyon at ebolusyon ng mga higante ng kasaysayan ng ating pelikula. The theme is who are the giants who helped shape the present state of Philippine cinema and who helped inspire the directions to be taken by Philippine cinema. For the past 2 years, okay, the first set of awardees was Vilma Santos, okay, for the Lifetime Achievement and so many others. I think the first one was Nick Johnson, right? Nick Johnson and Vilma Santos for the first year. And then for the second year last year, we paid tribute to the archivists, okay, to Sofia, to Sati Pelikula. We also gave awards to Tita Boots Anson Roa, and then Bing Lao. Okay, we also gave award to Bing Lao, which was such a timely award. Okay, because we all know what happened a few weeks after the award ceremony. Okay, and then may mga nagtatanong what about the others? Yung mga national artists kasi, bakit naman kami magbibigay ng award to somebody who received the highest award in the country? Okay, it is not to put aside, okay, the achievements of the national artists, but they're already national artists. Okay, and nobody can get a higher award than being a national artist. So this coming April, this coming month, we're having the third of the Parangal ng Sining, and it is going to be hosted by none other than Isa Calzado. Okay, Isa Calzado will be our host, okay, for the Parangal ng Sining, which will also be held right here in this hotel, if I'm not mistaken, right? It's going to be held here at the SETA, right? And then here are the performers who are going to provide the musical numbers and the intermissions during the Parangal ng Sining. We have Noy Volante and Rachel Alejandro, together with Arman Ferrer, Nicole Asensio, Jeffrey Hidalgo, and Kobe Chua. Ito yung mga performers na lalabas sa ating maliit na parangal na ibibigay sa mga tao. These are our performers. They're going to provide the musical numbers. All right? It's going to be very exciting because we are trying to make this as exciting and as significant as possible. Now, maybe the question is, sino ba ang paparangalan namin? Okay? Here are the 4 people we are going to award the Lifetime Achievement Award. Okay, next slide. These 4 people are ex-President Joseph Estrada for his work in Mowal Fund and for being one of the founders of the Metro Manila Film Festival 50 years ago. Okay. The second is Charo Santos Conso. Okay, Charo Santos Conso for her work, her major contribution in shaping Philippine popular culture, not only as an actress, but not only as a producer, but also as a moving force in Star Cinema and ABS-CBN. Third is Direk Loris Guillen. Loris Guillen, who started as one of the best, if not the greatest Filipino actresses on stage, television, and screen, and most importantly, to be the founder, one of the co-founders of Cinemalaya, which even until today, she is working as its president of the Cinemalaya Foundation. And then lastly, International Filipino Director, Lav Diaz. Okay, these are the 4 personalities who we are giving awards, Lifetime Achievements Award for this year's Parangal ng Sining. Okay? Ito yung 4 na tauhan ng ating paparangalan sa taong ito. Yeah, oh yeah, please, that's very, thank you so much, the legendary Mel Navarro. Okay? The bastion of wisdom.
encyclopedia of Philippine cinema. I beg your pardon? No. I mean, Mario's got the father. You're definitely got the son. Okay? Alright. So ito yung apat na bigyan. Tama yung sabi ni Mel. She was the very first FDCP chair. Okay, si Doris Guillen. Then, we also have annual awards. Okay, the annual awards are people who have achieved major international awards this past year. And these are the recipients of the annual awards. Firstly is Judy Ann Santos for winning Best Actress for Espantajo in the recently concluded Montesporo Film Festival. The second is Itik Mapupukaw, okay, which also won a specific award in I think in the Asia Pacific Film Festival yan, nanalo ang Itik Mapupukaw. And then thirdly, of course, Antoinette Hadaones Shanshan, okay, which won Crystal Bear, okay, in the recently concluded Berlinale Film Festival. So, itong tatlong ito ang annual awardees natin. Okay, itong tatlong ito ang annual awardees. Tapos meron magsasabi, ano yung iba, mga nanalo ng iba. We were only acknowledged those who won in major festivals. Okay? These are the awards of won major festivals. Pero marami pang iba na nanalo ng major festivals. Okay? So, yan. Alright, so when is the Parangal ng Siling? Next slide, it's going to be in the 11th of April 2025 right here at Curtis North. Okay, it's going to be held here in Vertis North. And people who are close to the awardees will pay tribute, okay, sa mga paparangalangan natin sa darating na taon. Right? So yan ang parangal ng Siling. Ulitin ko, ang apat na paparangalan, okay, ay sila ex-President Joseph Estrada, Charo Santos Concho, Director Loris Guillen, and Director Lav Diaz. Okay, why Lav Diaz? I mean, I don't think that requires any further qualification. Okay? Lav Diaz, who succeeded in provoking Meryl Streep to say, your movie rearranged the molecules of my mind. Okay? Alright, moving on. Okay? Now we're going to talk about the programs of FDCP for the second quarter. Ito yung mga iba't iba naming activities. Now, next slide. Okay, during the tribute month of Parangal ng Sine, we are also going to be showing films which are attached to these various awardees. And these 4 films are as follows. Itim for Charo Santos Concho. Alaala ko ba to? Ito, a slight personal aside. Charo was my classmate in LaSalle. Okay? She cross-enrolled in LaSalle from St. Paul College. At doon ang very first time na nakilala ni Charo Santos si Doy Del Mundo, who was our teacher. Alright? Who would have known in just a few years after she graduated and she won Barong Travel Girl in Lima, that Charo would be selected by Mike De Leon for a script of Doy Del Mundo, which was Itim. And in her first film, Charo won Asia's Best Actress. Alright, so there is that entire legendary start of Charo's career. And we worked together also for Regal noon. Remember, there was a time Charo worked for Regal until she eventually moved to ABS. So we see the trajectory, okay, of her career. Oh, by the way, she was one of the heads of experimental cinema of the Philippines. And she was responsible in producing Oro Plata Mata and Himala. So makikita natin yung trajectory ng career ni Charo even until today, where she becomes Lola Tindeng, okay, in Lola Tindeng in Batang Quiapo, okay? With a deserving leading man in the person of Joel Lamangan, di ba? Okay, so yun, makikita natin yung trajectory ng career niya. Okay? For Loris Guillen, everybody remembers her from Tanging Yaman, okay, which is her most popular and commercially successful film. Okay, but then, alam mo, hinahanap namin yung talagang pinakamagandang pelikulang ginawa ni Loris, yung Salome, hindi na namin mahanap yun. Okay? I think baka dead film na yun. Okay? And then third film, yung kay Lav Diaz, ababalik na naman si Charo Santos, ang babaeng humayo. Okay? Now, which is done by Lav Diaz and the collaboration of Charo and Lav. And then finally, for Joseph Estrada, it is sa mga kuko ng Agila. Okay? Sa mga kuko ng Agila, ipapalabas namin. Okay? Because this is Joseph Estrada's most nationalist film.
Okay, so yun ang aming tribute. Ipapalabas namin ng mga iba't ibang pelikulang ito sa mga sinihan at sa mga replacement cinematheque namin in the meantime. Okay, yung replacement cinematheque kasi wala ng cinematheque na yun, under construction pa yung building namin. This is one of the cinemas in the Ayala Malls. Okay? Next. Oh, okay. Meron kami bagong pakulo. Meron kami YouTube channel. Okay. Maglo-launch kami ng aming sariling YouTube channel called parang Behind the Reel. Siguro familiar kayong Hollywood Reporter, yung gumawa kami ng version na gano'n. Okay? Gumawa kami ng version na gano'n, which will be our own YouTube channel and which will be accessible to everybody, lalo na sa mga schools. Okay? Ang first 3 episodes namin, ang unang episode namin involves, the first episodes are the young directors. Okay? Young directors ng first episodes namin. Tapos ang second episode, sino yung second natin? Yung character actresses, di ba? Yung young directors, dyan sina Dwayne Baltasar, sino ba? Help me out. Dwayne Baltasar, si Antoinette Hadaone, Dan Villegas, okay, Pepe Jokno, okay? Roundtable discussion nila yan. They're talking about, yung katulad ng Hollywood Reporter. Tapos yung second namin yung sa character actresses, we had Meryl Soriano and Angeli Bayani discussing how it is to be a character actress rather than the leading actress, the importance of the character actress. And then thirdly, ano yung third subject natin? Next generation actors. Okay, the next generation actors. Dito sina Elijah Canlas, Gabby Padilla, and Cedric Juan. Okay, so at sino ka apa? Kaki Chodoro. Okay, so casual discussion ito. Okay, and then alam ko yung ang next set namin yan is the second generation producers. We are interviewing Rosel Monteverde, the third generation Kate Monteverde, Vincent Del Rosario, and Mike Tuviera. Okay? And then we also have one on the importance of critics, right? Okay, the role of, ito maganda, critics. How serious do we take critics? Okay? And sino yung mga critics na kailangan paniwalaan at sino yung mga critics na kailangan basahin? Okay? And we have interviewed, we're going to interview film scholars. Okay? Film scholars like Shirley Lua, sino pa ba? Marlon Rivera and the likes. Puro ganun. In other words, they're very highly, it's not a casual conversation. It's an in-depth discussion of important issues in our YouTube channel. Okay? So, ilo-launch namin ito kasabay, okay, ng ating parangal ng sini. Uy! Ito pa, exciting. Next slide. Ipapalabas namin ang I'm Still Here. Okay? Papalabas namin ang I'm Still Here. We had such a wonderful response to World Cinema na trabaho namin yan when we go to festivals. There is my anak Homer Refuerzo over there who goes around, okay, looking for films which we can acquire na alam namin na hindi kukunin ng mga mainstream distributors. Ang ganda-ganda nitong I'm Still Here. Okay? So we're going to make a major event in launching I'm Still Here. And we're going to show another important animated film, which is Memoirs of a Snail. Oo. So ipapalabas din namin yan, okay, in various cinemas. Okay? Alam mo, Alan Jones, ang saya-saya namin. Hindi namin akalain na ganun ang magiging response sa Flow. Na hanggang ngayon showing pa. Oo, okay. We couldn't believe it's the highest grossing pelikula na ginawa ng na kinuha ng FDCP para ipalabas ng animated film. Di ba it won Best Animated Feature? So we said, okay, can we bring in more films like this? Para yung mga talagang interesado sa pelikula, mapanood ito mga importanteng pelikula na hindi kukunin ng mga major distributors. So we have this, okay, World Cinema Presents namin. Then, next, we have an animation festival. Okay? Why? Because I think I made mention to you before in the previous press con we had, may 3 genres na ini-emphasize ngayon ng FDCP. One is documentary filmmaking. Okay? Ikalawa, aside from documentary filmmaking, ikalawa is animation. And ikatlo, the short film features. Short filmmaking. Okay? Recently, nag-launch kami ng incentives for short films.
as much as 500,000 for every short film selected. Dinagsa kami ng 70 applications. Okay, of which, guess how many were selected? 6. Okay, 6 of these will get the grants, okay, for short films, because we believe the short film is very, very important. But now, we're doing an animation festival. We just finished a documentary festival, now we're doing an animation festival, and next we have a short film festival. Okay, not only from students, but from all over the world. Alright, we're going to show Itik Mapupukaw, which is the best animated feature film that we have done so far. And of all the Philippine entries to the Oscar, this came closest for a nomination, because this was practically shortlisted. Second was Flow, which is still showing now, and then finally Memoirs of a Snail. And we are also including other animated films done by Filipinos and other countries as well. But we'll have an animation festival. Okay, next. We have also the Sine Kabataan. Ito, ilang taon na ito, God. Sine Kabataan is ilang taon na ito na it's open to young filmmakers up to the age, binabaan ng kami ng content, up to the age of 25. Okay? Merong workshop yung mga napili. I think meron nang na-select. I don't know exactly how many ang na-select, na pre-select na. Okay? Yes? Rika? 10 finalists pero ongoing pa lang yung Black Pen. Okay, there are 10 finalists which have already been selected, but the laboratory is taking place right now. Parang may workshop sila. Ano yung maganda nito last year, ang nanalo ng best short film ng kabataan is from Nabunturan. It was a regional film na tinalo yung mga galing sa urban centers. So, ang gandang opportunity dito for young filmmakers to have their voices heard and seen. Okay? So, may pitching and then the showcase. Alright? Next, we also going to have meron kaming collaboration with the Department of Science and Technology, the Indisciencia. Okay? We're going to have the Indisciencia workshop, of which short films will be made showing the importance of science. Okay? Ito pa yung isang napaka-importante. Okay? Next slide. The FDCP and the PAS-SEA or PASEA workshop, which will be from April 28 to May 4. It's going to be held at the Quest Conference Center in Exotic Subic. Okay? What is this about? It's a workshop comprising of 3 steps focused on feature films in development. Ito yung mga feature films in development. But ang maganda nito, okay, this will come from hindi lang Pilipino, kasama nila ang mga filmmakers from Taiwan and other Southeast Asian countries. Pupunta sila dito at magkakaroon sila ng development and incubation workshop, okay, for Taiwanese and Filipino projects. So ang maganda nito, merong interaction ang mga Filipino filmmakers with other filmmakers from the region. And hopefully encouraging possibilities of collaboration and co-production. In other words, nilalawakan natin yung aktibidades ng mga Filipino filmmakers, the young Filipino filmmakers, to see the significance of other counterparts from our region. Next, we also have another workshop, okay, the Fly Post Lab. Okay, this is a post-production workshop which is being held under the ASEAN Rock Film Community Program at the Busan Film Festival. This is going to be held in October. Hindi. No, this is going to be held, okay, from May 25 to May 30 in Busan, South Korea. Okay, meron na ba tayong Filipino entries dito? Wala pa. Meron yung 2 na pupunta, okay, na Filipino sa Busan Fly Post Lab 2025. And then, we've held a number of workshops here in Manila following the Meissner method. Okay, meron kaming Meissner para sa mga regular actors, okay, and supporting actors. Tapos nag-Meissner kami para sa mga ABS, GMA, okay, at saka Young Talents Workshop, yung isa sa Net 25, okay? Nagpadala sila. Now, next slide, we're bringing the workshops to the regions. Now, magkakaroon kami ng acting workshops in the various regions, okay? Help me with this. The first one is going to be in Bacolod, right? It's going to be held in Bacolod at the Cinematheque in Bacolod. So yung mga Ilonggo actors natin, okay, pupunta na yan ng Bacolod for the Meissner workshop under Angeli Bayanin. Okay? Saan pa ba yung plano natin, Rika, after this? Iloilo.
Okay, ang next ay Iloilo. Pupunta ba tayo sa beautiful Davao, land of the durian? No. Oo, ganun nagda-Davao din. So in other words, kami na pupunta to encourage, okay, regional actors, okay, to have the same kinds of training na nakuha ng mga Filipino actors dito. Then, next slide. Meron tayong pamanang pelikula which is part of the National Heritage Month. Okay? Pamanang pelikula which is going to be part of the National Heritage Month, and the film that we are featuring is with that of the national artist Nora Honor, America ni Gil Cortez. Okay? That's part of our agenda. Next is our curation of Asian cinema. Gagawa naman tayo ng curation ng mga Asian cinema to have access to important work. Ang aming ilo-launch dito, yung recently redigitized, di ba, yung recent ng Ora Pro Nobis. Jaguar. Okay, napalabas ng Jaguar. Very exciting din baka kasi yung Ora Pro Nobis umabot ng Cannes. Okay? Kasi last year, hindi ba, Bona, baka hopefully this year umabot sa Cannes. Saka, we're keeping our fingers crossed na baka sa Venice, ang makuha naman ay ang Sister Stella. Okay? Okay. I don't wanna preempt other projects we have in mind, pero masaya. Okay? Then next, we have Peliculaya. Okay? Peliculaya, okay? For the badins. Okay? Okay, Peliculaya is our LGBTQ festival. Okay? Alam mo na yun. Okay? And then next is we have, okay, the FDCP Film FSG Screenwriting Workshop 2025. Throughout the year, FDCP works together with the Filipino Screenwriters Guild for writing workshops, which will be held and spread throughout the year. May mga writing workshops pa tayo. Okay? Then, finally, haba-haba nito, leche. Okay? The next, ito ang napaka-importante. This was passed on to us by the government. Every agency must have a roadmap for the next 5 to 10 years. What we did was, we asked for the services and help of the Olsberg Group, which is based in London, to help design the roadmap. Ano yung sabihin ng roadmap na to? To plan the direction of Philippine cinema for the next 5 to 10 years. And grabe ang study na ginawa. It went all over the Philippines discussing cinema consumption, cinema participation, audience responses, kung ano yung mga director, para ilatag kung ano ang dapat gawin for the next 5 to 10 years. We're going to finally launch, okay, the Olsberg result, kung ano yung roadmap. Even before that, I think we forgot to mention, by next month, ipapublish na namin yung resulta ng research na ginawa ng De La Salle University tungkol sa state ng Philippine cinema. At magugulantang kayo sa resulta ng research. Magugulantang kayo sa mga, yung akala natin haka-haka lamang. What we used to speculate as our assumptions, now it is shown in scientific facts. And you will see the scope and the depth of the problem that we have in Philippine cinema. Then, next slide, okay, so we're going to a close, okay? We're going to have the Student Film Assistance Program. Taon-taon, 2 cycle ang ginagawa namin. Tinutulungan namin ang mga film students na nangangailangan ng pera para matapos ang kanilang mga thesis films. Okay, we give as much as 50,000 pesos per grant para sa mga estudyante to finish their thesis films. And so far, ang masaya niyan, parami na ang nakakakuha ng grant from the regions. Okay, which is, I think, the ones who really in dire need of this. We've also extended our student assistance program. This is one of our pet projects. Alam naman natin na magastos mag-aral ng filmmaking. Magastos. At alam din natin na may mga ibang paaralan, lalo na mga high schools, okay? Numerous high schools which need the support of FDCP because their students, a great number of them can't even afford to go to college now. Okay?
I targeted one school first and asked that we service this and use this as a pilot project. The Eugenio Lopez High School of the Arts. And you know, guys, pag nakita nyo how these kids need so much of our help because they don't have the funds in order to afford. So ang ginagawa namin is we are trying to come up with various programs so that kahit hindi man sila makatuntong sa college, at alam natin ang gastos na mag-college, hindi ba? May training na sila so that they can get into the industry by knowing the basics of film production. And to be taught not by just anybody, but the first lecturers were Jules Catanyag for script writing and Pepe Jogno. Okay, talk to these kids. Okay, and so that they can gain a greater knowledge. And we're gonna try it in other high schools which we know are populated by students who are not in a financial position to afford college. Okay? So yan ang isang namin sa student assistance program namin. Then just this week, we had the first meeting of the year of the Academic Film Society. I think alam nyo na yan, ito yung association ng lahat ng schools na merong film major at com arts major. Tinutulungan namin yun para may exchange program sila, magkakilala sila. And then we are able to assist them in teaching. Okay? And then hopefully, isa pang program namin, okay, we're scheduling a meeting with Secretary Angara, okay, of Education. Alam niyo, yung gusto namin i-train namin yung mga teachers. Okay? How to teach film. Okay? Kasi karamihan na nagtuturo ng film, na-realize namin, hindi talaga trained na mag-ano ng pelikula. So now we're giving a kind of a teaching program, training program for teachers who teach films, especially in the junior and senior high. Okay? And then we want to emphasize film literacy. Okay, we want to emphasize film literacy. Ito dream pa namin, pero hopefully we can do this after the elections. Jerry, kung ayaw ng taong pumunta sa sinihan para manood ng pelikula, pues ang pelikula ang pupunta sa tao. Magpapalabas kami ng mga open-air free screenings ng mga classic na pelikula para mapanood ng tao with the help of various LGUs. Okay? So this way, may encourage ulit natin ng tao to experience watching a movie as a community and not as a personal experience. Iba yung nanonood ka sa telepono, di ba? O nanonood ka sa computer kasi nanonood ka sa loob ng sinihan. Gusto namin ibalik ang kahalagahan ng community activity in watching films. Then, finally, last slide, okay? Ito yung mga international film festivals na pupuntahan namin. The first one is in Udine, okay, which is the Far East Film Festival on Focus Asia. Okay, dito kasi I know of 3 films na pupunta rito from the Philippines, but I cannot announce it until they announce it. Okay, but I know more or less na 3 films na pupunta doon. Okay, from the Philippines, we're gonna go there. And second, of course, is Cannes. Napaka-exciting ng Cannes. Please, let's all pray that there is one film that's vying to enter competition in Cannes. Pag pumasok itong film na ito, ay bongga. Ay bongga. Okay, pag nakapasok ito, actually 3 no, may dalawa pa na baka pwedeng pumasok. Tsaka, ito pa maganda. Baka may 3, Alan Jones, ang Pluto lang documentary. Okay? Na makapasok. Pag nakapasok yan, tumatumbling kami sa kanya kasi may katuturan na yung pagpunta namin doon. Okay? Hindi lamang para magbenta, but then to honor. And then hopefully, baka may contract signing pa kami sa isang team with friends. So, masaya. And then finally, the Annecy International Animation Festival. Alam niyo ba kung gaano ang demand sa Filipino animation? Okay? Pupunta sa, dapat pumunta kami kailan na mamahalan ako. Okay? Kasi mahal siya. Okay? Pero ang daming pupunta roon. If ever we're gonna send a skeleton group to go here, kasama ng mga animators natin. Yung mga animators, tinutulungan namin, finance namin. Pero kami, depende na yan kasi medyo okay? Dahil sa France na naman. Okay? So yun, okay? So that is that. Okay? Ito yung mga plano namin. Marami kaming plano inupuka. Okay? Kaya namin pinapaalam ito sa inyo, hindi lamang para parangalan ang mga tao na aming bibigyan ng award sa parangal ng city, but also to open the various activities of the FBCP for the second quarter. And then, I'm very excited for the coming film festivals because
of the works which are in place or are in progress. All right, so now I'm opening the floor for questions, okay? I'm opening the floor for questions. Kung may mga katanungan kayo. And may I request coffee, please? Okay. Okay. Kung sino makatami, tanong dyan. Direct, ang dami-dami yung ang dami-daming projects ng FDCP. Iniisip ko kanina, paano kaya ang budget, knowing na ang liit lang ng budget na napupunta sa agency? Alam mo, pinagkakasya namin. Kasi iyan nga, Lare, binabawasan namin ang biyahe. Dahil yung pera, nire-reserva namin sa projects. Okay? Kasi each time magbibiyahe ka, ang laki ng ginagastos mo. So sabi namin, wala namang punto kang magbiyahe kung wala kang dala na magandang material. So kailangan it's a matter of managing the money. Okay? Yes, I must admit na kulang. Okay, kulang. Considering the scope of the problems of Philippine cinema and the need for development. But we have to make do with what we have. Di ba? We have to make do with what we have. So we would rather manage the money to more important concerns, which is now really the development within the country, over and above selling the country outside, okay, and showing the importance of the Philippines. And in all fairness, and in all objectivity, the government support is grabe. Okay, the government support is grabe. I mean, government is supporting the various projects. I think I made mention of this example to you. The government gave FDCP money to buy a restoration machine so that we can restore our films here. Di ba? And no other administration has done that. And if that, for that alone, that is so well appreciated. Maraming salamat. Dumating na ba yun, Direk? Hindi pa, kailangan mo na matapos yung building. Oo, kasi doon i-house yung... Pero patapos na yung film vault, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng film vault. So, yung pa, wow, yung... Akala nila yung building na lilipatan namin lang, building ng FDCP, hindi, 2/3 nun vault. 2/3 doon film vault. 1/3 lang yung aming office doon. Yeah. So, may naka-line up na ba na mga i-restore pag dumating na yung restoration? Oh yes, oh yes, oh yes. Unang-una siguro yung on top of the line is yung, naalala mo yung pelikula ni Gloria Sevilla, the most important Visayan film, Badlisik in Movie. Yeah. Plano rin i-restore ang mga Bernal films, okay, like Relasyon, Broken Marriage, The Graduates, ito ba ang ating mga anak? Inuuna namin yung mga films ng mga national artists. Tapos may mga ibang films na quirky ako na, alam mo MJ, ang lungkot-lungkot ko, wala na kasing available film ang Temptation Island of Joey Cochinfiao. Kasi wala na. Sabi ko, we must restore that. Eh wala na, dead film na pala. Okay, ang natitira na lang Betamax. Okay, so hindi mo ma-restore, but hinahalugog namin. Ay, isa pang gagawin namin, pagpunta namin doon sa film lab, bagong building. We're coming up with another film lab with scripts. Nire-request ko na sa mga studios, yung mga scripts nila. I'm asking Star, I'm asking Viva, I'll be asking Ridley, mga copy ng script. I-digitize namin yan para yung mga estudyante na gusto mag-aral ng mga script, you can download them. May library. Oo, may library na. Yeah. Jerry No, direct yung community showing ng mga pelikula na with LGU. Okay ba yun sa MTRCB? Meron ba kayong memorandum of agreement? No, may MOA naman kami. Saka mga lumang pelikula naman yun eh. Okay? Tsaka hindi ko naman papalabas ang live show doon. I mean, mga classic films sa mga papalabas Wala na namin. yung problema sa MTRCB. I know, you know, we have a very good relationship with Che Lala. Okay, na-settle na namin yun eh. Okay? At saka, yung mga pelikulang yun, yung mga GP at PG naman yung papalabas namin. Eh kasi nag-expire yung ano nila. May ano kami, may usapan na kami as long as it's under the tutelage of the FDC. Direct nabanggit mo na rin si Loris sa Sinimalaya. Tuloy raw ba ng August ng Sinimalaya or October? Alam mo, hindi ako qualified. Mag-visit ka. Ito lang masasabi ko, ha? Bakit? Ha?
Sagutin ko ba ito? Okay, ganito. Tuloy ang Sinimalaya sa October 3. Okay. Tuloy ang Sinimalaya. Ito, sasabihin ko na ngayon, ha? Tuloy din ang Sinimalaya 2026. Wow! Okay. May mga magkakaiba lang na mga ganun. Pero tuloy yan. At bilang sa FDCP, ito ang answering personally, hindi namin hahayaang mamatay ang Sinimalaya. Okay, kasi dito na from Sinimalaya came Dan Villegas, Antoinette Hadaone, you know, all the important new directors. We cannot possibly let it die because of the whims of individuals. Matutuloy ang Sinimalaya. Yung nabanggit mo na rin, kung bakit sa-celebrate natin para sa present state of cinema na ano masasabi mo na kumikita ngayon yung King Pao movie? First box office hit of the year. Good. I mean, any movie that makes money is a ray of light in a vast forest of darkness. Any movie, okay? Any movie that makes money is a ray of light. And maybe the other producers can also learn from what successes there are along the way. I mean, for the first time na after so long, may kumita, hindi ba dapat yan i-celebrate yan, okay, together with Alex Ayala, okay? We have to celebrate these moments and learn from it. At siguro ang isa pa rin dapat natin matutunan is that alam natin na we just cannot limit our audiences to Philippines alone. We have to globalize the kind of products that we make. Showing na nga siya sa North America today. Magayon. Oo. Importante niya na yung bakit ka you know, you should not limit your world to your backyard. You must look at the field which is behind your backyard, which is the infinity of global audiences. Hindi ba? Dapat. Tsaka grabe, pucha yung Hello Love Again, nag-number 8. Dahil yan, 2 weeks siya may palabas. hindi ba? Number 8 siya sa American box office. Ilang Pilipino ang nanood doon, ganun ka-powerful tayo. Okay? That's how Filipinos will conquer the world. We will migrate and conquer the world. Okay? So if we only learn how to, you know, to show it outside, we will make more money. Kaya pinapauwi na rin ng Trump, di ba? Mga immigrants. Ito naman ba naman si Trump na Nababawasan ng mga Pilipino ron. No. But you see, the world is not the US as well. Okay? There is always Canada, Mexico, and Europe, hindi ba? I mean, we should learn to widen our vision, not to limit our vision with what we are used to. Last question ko na lang. Ano na naman? Ano ang hope mo for food delivery na hindi na ipalabas sa Pure Gold Cinema Alcatraz? I know of a number of things which have happened after the pull-out, okay? But I cannot talk about it now because it has to come from the filmmakers themselves. But let's put it this way. Maybe because of the pull-out, there was more interest in the documentary. Parang blessing in disguise. Siguro. Siguro kasi I know that there are various parties and organizations which are interested in showing it. Hindi ba? The more ipagbawal mo, the more nagiging katakam-takam eh. Hindi ba? Oo, ganun yun eh. So, let's hope for the best. I have not seen the film, so I cannot judge it. But I know that the Philippine Army has seen it and they wanted to endorse it. Okay? At saka yung mga works naman before ni Direct. Ay, oo. They even did one for us in Sinimalaya. They did one, a documentary on Eddie Romero. They're the first grantees of the Philippine National Artist Grants. Sila. Tsaka matinong ano naman siya. It's I guess the very political nature of food delivery. The very fact that it deals with the WBS, which is why it warrants controversy. But let's hope for the best. Kasi kung interesado yung mga ibang tao, ibang festivals, siguro may katuturan at may kalaliman yung material. Okay? Simulan sa tatanong. Direct sa film restoration, kasama ba yung mga, kasi part ng history ng Philippine movies, yung the bomba films of the 70s.
tingnan natin kung makahanap ako ng Ruben Abalos's Uhaw, which is the very first bomba film, hindi ba, with Merly Fernandez and Tito Gala. Okay? Alam mo, no? Okay, tingnan natin. Okay, alam mo, hindi dahil bomba, irrelevant siya. Pila Balde of Jeffrey Chiturian, hindi ba? Private show ni Chito Ronyo. Okay, ano ba? Itanong mo sa buwan, okay, of Chito Ronyo. Ang dami, ano yan? Scorpio Nights, okay, ni Becky Gallardo. Okay, ang daming mga, I won't call them bold, ang daming mga mature films which have, distinct significance na I think we should acknowledge that. Okay? Oh, Hello, Direk. my legendary man. Direk, ano tawag dito? Sabi, yung tungkol sa restoration po, ano po ba yung eligibility ng isang pelikula para ma-restore? Ito po ba ay dapat lang gawa sa film? Or, halimbawa, yung mga pelikula natin dati na wala na talaga sa film format, pero nasa digital format siya. Hindi po ba siya pwedeng ma-restore ng bagong machine na parating? No, yung mga you're referring to yung Material unang po. films na ngayon na nasa Betamax lang o nasa VHS, ganun ba? Hindi po. Halimbawa, wala na po talaga yung film format. Na wala na po, ganyan. Tapos, pero merong isang tao, halimbawa, na naka-save nung digitally format, pwede po ba yun? Pwede naman. Depende. Like, can you give me an example of what kind of film this is? Yung mga na-save lang po sa digital format, ibig sabihin na-convert lang, something like that. Hindi ko po alam yung technical. No, kasi dalawa niya. Kunyari VHS yan o kaya Betamax format, mahirap i-restore yan. Ayun. Mahirap i-restore yan kasi kailangan dyan i-scan mo muna yung negatibo para mas klaro yung restoration. Ang talo usually pag sa ganyan yung color grading, yung sa kulay. Kaya nga, ano ba yung 3 taong walang Diyos, hindi ba? Ang ginawa nila, since hindi na nila mahabol ang kulay, ginawa na nilang black and white. At putya, mas gumanda. Mas gumanda nung naging black and white. So, it's an art form in itself eh. Pero ang malungkot, katulad nga ng binanggit ko, yung Temptation Island. Temptation Island. Naalala niyo nakasulog nung sa Rigal, sa Valencia, na putya, binomba ng binomba ng mga bumbero yung mga negatibo dahil highly flammable yan. Wasyak. Mel, 40% of my films in Regal are dead films. Dahil nasama dun sa pagbomba. So we're trying to save as much as we can now bago pa maluma. Okay? O, mabuti nga kung digital na no? Bago na ma-restore sa kaagad at ma-preserve. Okay? Gumawa ng mga backup. Okay? Meron pa ba direct mga films ni Celso at Castillo na pwedeng ma-restore? Kasi Pwedeng hanapin. yung mga Burlesque Queen, Ay, alam hindi mo, dead nakuha. film na, burlesque. Dead film na. Hinanap na namin. In other words, wala nang available print. Dead film. Sayang. Di ba? Meron ng, Diyos ko, alam ko nga meron isa na hindi sa kaalaman ng pamilya, yung ginawan Toronto, yung mga prints after a while, binentang Toronto. So, wala na. Dead film na. Okay? Hindi yung kay Celso, pero hinanap na namin ng burlesque queen. Hinanap na namin yung, pati yung, hindi ba, Jen, ano? Yung hindi. PFA pala yan. Sayang. May tanong ako. Okay, yes. Direk, halimbawa meron tayong film na pwedeng ipanglaban abroad. Like, ito example lang, halimbawa yung season ni Direk June Rodriguez Lana starring Hilda Coronel. Halimbawa gusto nilang mag-join sa Cannes. Yung FTCP ba, meron ba siyang, may help ba siya from the beginning? Like, from paano, pag halimbawa papasok, mag-apply for Cannes to get into Cannes? Or tutulungan nyo na lang kapag nakapasok na siya? Paano yung help nyo when it comes to mga ganyan? Okay, for instance, yung kaso niyang kay June Lana, okay, it's because of Hilda, remember, in siya. Okay, Hilda is a legendary actress as far as Cannes is concerned because she was one of the first Asian actresses to be recognized by Cannes decades ago. Ang gagawin niyan,
may programmer yan na nag-sound off na we're interested, you have to show us the copy. Hindi ka ba pwedeng makialam until mapili? Pag napili, diyan kami nakikialam. Pero sa ngayon, tumutulong na kami. Binigyan na namin ng grants ang SISA for the completion of the film. So in other words, lalo na pag napili yan, okay? Pag napili yan, tutulungan namin in more ways than one. Pero kasi may dalawa pang pelikula na baka pumasok eh. Okay, na pumasok. Not necessarily in competition but in the other programs. Okay, kaya remember the name, Jorabel Agoto. Yeah, Sinimalaya. Ang galing din. Because she is in SISA and she is in another film which is also creating a buzz right now, of which she is the lead. Oh, wow. Oo. Sino director niya direct? I forgot the name of the director, but siya ang lead. But it's already, naipasok na yan sa, may buzz na yan sa Cannes nung ginagawa pa. So, Oh, wow. full So, length. sinuport nyo na yan direct? I think, yeah, may support na yung second film na yon, pero it will be so great, to have, Jorabel in 2 films in Cannes. Can you imagine that? She's our Mikey Madison. Yes, ang galing-galing niyang babae niyan. And yung third one, yun ba yung documentary direct? I can't say pa, I cannot say. Oh, sige, clue dun sa documentary, ito ba yung tungkol sa yung war? yung mga survivor ng war, yung ba to? Hindi. Kasi yun ang isang sinuportahan ng FDCP. There was a short documentary, thank you, short documentary called Children of the War by Michael Casale na yung ipinalabas namin sa Met recently. Wow, talagang hagalpak ako ng iyak. Ang ganda ng documentary. Pero i-expand nila ito into a full-length feature. Kasi lang ito, mga 55 minutes, gagawin nilang 80 to 90 minutes. Dadagdagan pa nila ng footage. Pero ang ganda-ganda. It's the story of yung mga remaining survivors ng Battle of Manila. Mga bata pa sila. Ngayon, they're in their 90s na, in their 80s. And they talk about how they saw firsthand their family massacred. Okay? At saka, they talk about the massacre in De La Salle College, yung sa chapel. Ay, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Saan mapapanood yan direct? Pag we will try to have a pre-screening of the short version, yun na pinanood namin, baka sa documentary festival, or we will try to put it at the Philippine Film Industry Month sa September, papalabas namin. Yung isang docu na sinasabi mo, iba yun? Iba pa? Okay. Thank you. Okay? Direct, I have a question. MJ. No, curious na ako, Direct, ang dami nung nabanggit kanina na very interesting, like the film vault. Tapos sabi mo, ang next na iniisip nyo is the scripts naman. This is just a random thought na naisip ko lang kanina while you were talking. Have you ever thought of coming up with like a big film museum where everything is in it? Iconic costumes, precious scripts? If I'm not mistaken, Joy Belmonte of Quezon City has a project like that. Meron ng project, if I'm not mistaken, Joy Belmonte, since Quezon City is the city of stars, I think she really wants to put up the film museum. As a matter of fact, I think Mowal Fund is cooperating with that. And baka kaya iba mga equipment natin, Jeka, yung hindi na natin madadala sa bagong building, baka i-donate natin doon sa film museum ng Quezon City. Very limited na kasi yung space namin sa bagong building dahil 2/3 of that is the vault. 1/3 of that is the FDCP. And dami-dami namin. Sa katunayan, mas komportable kami dito sa opisina namin sa Makati kasi mas maliit yung lilipatan namin pagdating sa may Intramuros. Pero ganun eh, we have to go there. Ang maganda lang doon, sa tabi ng aming bagong building is the San Diego, what do you call it? I forgot. Baluarte de San Diego. It's a park. Na doon maaari kami magbigay ng open air screenings for free. Okay? It's right behind Pamantasan. It's right behind PLM. Direct second question. Hindi ko alam kung under sa'yo to pero I just wanted to pick on your mind na kasi lahat ng efforts na to, yung habang nakikinig ako sa'yo, Direct, it's really overwhelming. Parang sarap-sarap niyang pakinggan kasi talagang, sabi mo nga, full force nyo na yung fund ninyo in creating projects like this instead of
spending it flying abroad. Pero direct parang niisip ko lang na para hindi ma-put to waste din yung mga efforts natin. Kung mahal din naman yung ticket, hindi rin mapapanood ng mga pangkaraniwang Pilipino. What is, I know we've asked you this so many times before, but what is FDCP doing to alleviate yung price ng tickets ng cinemas para mas maraming makapanood? Okay. 3 points. Number 1, ang mga theater owners, private enterprise yan eh. FDCP, although it is under the Department of Trade and Industry, is not in any position to demand the lowering of prices because we cannot intervene with practices of the private sector. Secondly, ang misnomer nito kasi is tama ka mahal, no? At 400, 300 to 400 pesos, mahal talaga yung ticket. Ang laging sinasabi nila, sa Singapore, ang ticket in Philippine pesos cost about 665 pesos. Sa Amerika, it's about 600 plus pesos din ang isang ticket. Sabi nila, by standards na mura sa atin. Malaki ang minimum wage sa Singapore at malaki ang value ng dollar. Yung purchasing power natin, mas maliit. It has to be a decision made by the cinema owners. Pero in fairness to them, yung iba, nilalaglag nila ang presyo. Example, alam mo ba minsan Philippine films, ang charge lang nila 270 to 300, hindi 400. Ang problema, walang nanonood. Okay? Kahit 300 to 400, walang nanonood. Pero 300 to 400, medyo mahal pa rin. Tama. Medyo mahal pa rin. Pero iintindihin din natin, cost of electricity, cost of maintenance, cost of personnel, nakapatong yan eh. Alam mo kasi, ang naging route niyan is ang mga sinihan ngayon, hindi na stand alone. Nakadikit ka na sa mas malawak na business, which is the mall. Okay? So, ang nangyayari, wala ka napansin, MJ, ang daming sinihan na nagsasara na. True. Nagda-downsize. No? Nagda-downsize na. Nagiging retail stores na. Kasi, doon mo mapapakinabangan yung espasyo. Okay, I mean, nalungkot ako, na-discover ko sa Alabang Town pala, 3 butas na naman ang operational, hindi ba? Because it used to be 6. Hindi ba? So, it just goes to show na hindi na practical to maintain. So, it's a vicious cycle. But you know what? I do agree with you. Something has to be done about the price. But it cannot come from the government. Kinausap na namin yan si Secretary Roque. Ang sabi niya, all I can do is to suggest and recommend, but you cannot command them to lower the price. Sabi nila, kailangan daw, alam ko may mga yumayak-yak na, okay, kailangan isubsidize ng gobyerno ang pelikula. Dude, hindi tayo essential industry. Hindi tayo food, shelter, and clothing. Hindi ba? Sabi, you don't subsidize entertainment. Hindi ba? Sabi nila, dude, bakit ganyan? Walang proteksyon ng film worker. Bakit walang proteksyon, walang ayuda, unang mali na mag-depend ka sa ayuda. Any culture which is dependent on mendicancy will not progress. You have to work for it. Secondly, kung gusto mo magkaroon ng film worker ka, gusto mo magkaroon ka ng security of tenure, huwag ka mag-freelance. Okay, sign as an employee. Because the government cannot be the employer. Okay? Hindi ba, ilan sa inyo nagtatrabaho sa kumpanya, may SSS kayo na binabawas sa sweldo nyo buwan-buwan. Doon nyo nakukuha yung inyong sustento, hindi ba? Yung inyong tulong, yung inyong retirement. Pero ayoko mag-preempt nito dahil hindi ko territory ito, pero alam ko lang. Hindi nyo lang alam ang ginagawa ni Ding Dong Dante sa Mowel Fund to provide for the future of film workers. He is working so hard for it. First sa healthcare, secondly, he's working hard for the security of film workers. So, hindi natin masasabi na walang ginagawa. May ginagawa, pero ang dapat gawin within the industry, do not make the government answer for everything. Because the government cannot. Diba? So, let's go back to tickets. We can't do anything, product din yan ng product ng technology and evolution. Diba? Product ng technology and evolution, and the pandemic changed everything.
sad to say, MJ, ang hirap mabalikin ng tao manood ng sine matapos ng pandemya. Lalo na yung ang ganda-ganda ng adolescence. Diba? Ang ganda-ganda ng when life gives you tangerines. Ba't ako manonood ng sine? Di ba? Thank you, Direk. Okay, sige. Hi, Direk. Oh, Sa mga man, live- the legend. Oh. Sa mga Lifetime Achievement Awardees po, ilan po ang pwede niyong masasabi sa amin na na-consider bago yung Final Four? Yung ganito yan eh. Yung process. Pag-uusapan namin kung sino yung mga possible at saka kung ano ang tema ng achievement for the world. Tapos niyan, may mga listahan kami na we have to give mo pwede 35 ang bibigyan mo. Baka dumating next year, wala ka na mabigyan. Pero may shortlist po kayo. May shortlist kami, tapos pinapa-approve sa Board of Trustees. Okay, so in other words, it's not just the decision of the agency alone. It is given imprimatur by the Board of Trustees. Okay. They were informed na po, yung apat. Yes, they were informed. Ano po ang kanilang damdamin? Nakakatawa, ang pinaka-dramatic ang reaction ng aking kaibigan si Julian. Kasi nasa Hong Kong siya at the time ng awarding kasi may football game si Lucho. Hiyang-hiya siya, apologize. Sabi ko, no, siyempre anak mo yan, ano? In his first international football, whatever, di ba? So he made a really beautiful video message. Okay? So they're happy, they're very, very happy. Siyempre naman, I guess anybody na is recognized by the industry would be happy about receiving it. Direct talking about Sinimalaya, gusto ko nang balikan. Ang total partner naman ng FDCP ng Sinimalaya, hindi ba? Or parang one of the We were just one of the supporters, hindi pa kami partner. Opo. Ano po yung damdamin ng batch this year na naging October na siya? Tulad ng nakasanayan na laging Agosto. No, anak, tinawag ko siyang anak, magkaedad lang kami nito. Ay, direct na. Sila rin nag-request. No, Mel, imposible nilang matapos ng August. Imposible nilang matapos ng August. Shooting pa. Oo, kasi nag-shoot. May dalawa na alam ko na tapos na. Even without, na late yung release ng tranches eh. So, nahihirapan sila. So, tama lang ng October. Pero, I think ibabalik niya na sabihin ko na, hindi na, well of course, hindi na sa PIC, hindi na sa Ayala by the Bay. Ay, salamat. Saan? Saan na po ang venue ng Sinimalaya? Baka sa Shangri-La Mall. Okay. At least malaki. Bakit po hindi gateway? Mas maraming sinihan doon. Hindi na, ano mo nang pakialam ko mag-decide. Nasa-suggest rin nila. Halika, tawagan ko si Loris. Asa siya Shangri-La? Okay. Ano? Maliitan daw po yung siya. Hindi ko alam. Okay, wala na ako sa Sinimalaya. Tandaan. Nakikibalita lang ako. So, At least meron pong private entities na sumuporta kung sakaling hindi mas full support ang CCP. maniwala ka meron. Opo. Thank you so much. Tsaka alam mo, Mel, ang nakaka-touch ng ano is, ang daming naniniwala sa kahalagahan ng Sinimalaya. A lot of people recognize the importance for it to die a death, a natural death. Thank you, Direk. Direct, may tribute ba kay Gloria Romero sa parangal? Sa memoriam, yan, in memoriam. Yeah. Meron siya. Sabi mo nga next month, ilalabas na yung report na nakagugulan. April to? April? Yeah. Originally, July dapat, di ba? Oo. Ano yung pwedeng pa-preview mo sa yung nakakagulantang? Ito alam niyo na, ang masa hindi na nanonood ng pelikula sa sine. Dahil sa simpleng dahilan na they cannot afford it anymore. Ikalawa, ang biggest blow is ang repeat screening, wala nang nangyayari. Hindi ba yung dati pag gusto mong pelikula, ilang beses ka nanonood? Ngayon hindi na. Minsan ka manonood, ihintayin mo na sa Netflix. Okay? Ikatlo, ayaw na nila ng paulit-ulit na kwento. Naglista na sila ng mga paulit-ulit na kwento. Pero ang artista pa rin ang una nilang kinoconsider sa magpapanood ng sine. Kung sino ang artista. Pero, hindi nangangahulugan na kung yan ang artista, kailangan yung artista may nakadikit sa project na may katuturan. Okay, ang magandang analysis namin dyan, ang pinag-aaral namin ng Rewind eh. Kasi perfect storm ang Rewind eh. It had no way not to make money. Okay? But when you compare it to the last MMFF,
makikita nyo na, teka, you have to analyze it deeper. Okay? Maliban kay Dingdong Dantes, sino pa yung hindi namin alam na malaki na tumutulong para sa mga taga-industriya? Well, si Paolo Villaluna na bagong head ng FAP ng Film Academy, no? Ang dami-daming ginagawa ni Paolo para siya nag-negotiate. So ngayon, finally, yung may complaint ka sa production, pwede ka na pumunta sa FAP para i-refer ka sa DOLE. Meron na siyang, he just solved a case last week. Ang daming effort lang. Ang daming pagkakaiba, hindi ko lang mai-announce yun. Ang daming pagkakaiba na nagaganap. Yung professionalization, okay, ng industry, may training, may isa kaming ginagawa na hindi dahil sinutsutan ka ng producer at dinala ka sa set, pwede ka maging crew. Kailangan may training ka o lisensyado ka para ka maging crew. Kasi delikado di ba? Delikado. Naalala nyo yung may mga aksidente na gaganap dahil hindi trained ang crew. So yun, FAP is working so hard on that. At saka yung sabay kami in cooperation kami pagdating sa professionalization training. Ang maganda niyan ngayon, ang FDCP at ang FAP at ang MOEL Fund, nagkasama-sama kami, okay, sa paggawa ng project. Para mas inclusive, if not mas effective at mas malawak ang magagawa namin. Kumusta naman yung Sinigang? Paano ito tumutulong? No, yun na nga na may misinterpret nila. Akala nila ang Sinigang parang paluwagan ng bayan. Hindi Ang Sinigang gives support. May office siya na you can use it in case may meetings kayo. Okay? You can use that office in case may meeting. Naging extension naman ng FDCP yan dahil nasa 7th floor kami, nasa 6th floor sila. You can use it for various meetings. Kunyari, you are in, okay, an example. Nagkaroon kami ng screening na previous screening yung sa Eraserheads, yung Combo on the Run. Okay, wala sa power ng FDCP to sponsor premieres. Pero we felt that importante na magkaroon ng special screening ang Combo on the Run. We asked Sinigang to help us with that and they financed it. Yung ganon. Pero hindi naman yung mga 25 million ibibigay ng Sinigang. Hindi ganon. They're palliative aids, okay, to special projects in cinema. We just had a meeting with the board of directors of Sinigang at ang dami kasing pinaplano na susuportahan ng Sinigang. Unang-una dito siguro, isa dito there is yung sa pag-launch ng Philippine Film Heritage Building, yung building namin na bago sa Intramuros. O ngayon pa lang, maglalakas loob na ako dyan, impitahin ko kayo bago sa actual launch, bibigyan namin kayo ng tour doon sa bagong building para ipakita yung film vault at saka yung mga ibang activities, saka yung mga opisina namin. Ang pa isa pang malaking tulong ng Sinigang, ubus pera namin dyan sa film vault na yan. Kasi pamahal ang gastos, hindi ba? Wala kami furniture. Wala kami furniture. Shit, saan tayo kukuha ng furniture? Ito bagong building natin, luma ang furniture natin. Sinagot ng Sinigang, kami bahala sa furniture ninyo. Saan galing ang pera ng Sinigang? Donations from private sector. Doon ay big time businessmen. May mga senador pa bang tumutulong? Sa Sinigang? Sa FDCP? Ayun naman. Oo, there are senators who are who aid us, who give us great help. Topmost Jinggoy. Okay, thank you, Jerry. Ha? Ako naman daw po, sabi ni Jeka. Ano? Marinel. Marinel. Okay, teka. Kasi nasa likod ka, Marinel. Ba't ka ba Oo, nandyan? kasingit kay Jerry. Kasi naku. Jerry na. Sige, kinuha ni Mel yung upuan mo Okay, kaya. Kaya upo dito So, itutuloy ko lang po yung question ni Mel, Direk, yung tungkol po sa Cinemalaya. Since we're very relieved po na sinabi niyo po na tuloy naman po yung Cinemalaya. Pwede pong magsabi po kayo ng personal na relationship or attachment sa Cinemalaya. Siyempre naman, I've been with Cinemalaya for years, okay? For years. First as part of the selection committee and then eventually becoming the head of the monitoring and competition when Mel Chonglo left, di ba? My heart is with Cinemalaya. I started with the selection committee na short films of students and all the way up to that position. And that was one of the most painful things I had to give up when I became chairman of FDCP. I had to give it up.
So I will really fight tooth and nail to keep him. And it's not just because of this personal attachment, but because of its importance and my respect for the institution, di ba? And that's why FDCP will always be supportive of Cinemalaya in our limited capacity. Okay, because this is a partnership of the Cinemalaya Foundation and the Cultural Center of the Philippines, which is another government agency. Our level of intervention, our level of participation is only limited to what is allowed. Okay? So, but then in this critical moment, by the way, which I also understand because of the big slash in the budget of CCP. Okay? And that slash in the budget was also brought about because of the renovation of CCP. Di ba dapat 2025 makakabalik na tayo? Now it's 2027 na. Kasi habang inuungkat nila yung CCP, they found out na ang daming damage which created cost na nawala na para sa mga programs ng CCP. So I understand. But we will still not allow Cinemalaya to die. We will still not allow Cinemalaya to die. I personally, I will not allow it to die. And FDCP as an institution will always be supportive of it. Yun. Thank you po. Okay, thank you very much. One more po na question. You mentioned na there will be parang collaboration with France pagdating po sa film, paggawa ng films sa Pilipinas. Pwede po mo pa explain nun? Matagal na yan, Marinel, may co-production deal ang France at Philippines. Diyos ko, would you believe for the past 17 years na hindi mapirma-pirmahan? Okay? Dahil nagkaroon ng mga sabit, okay, sa iba't ibang mga institusyon. Okay, but now mukhang matutuloy na. Ibig sabihin, pagka nagkapirmahan na yan, ang co-production ng isang Philippine production at French production, ang trato ng France, French production na yun. It gets the privileges that France can give a film. And it's major. It's major. It's very lucrative. Baka magkapirmahan. Hopefully, matapos lahat ng mga negotiations so that sa Cannes magkakapirmahan na. So, big celebration yan because it opens our Filipino producers with possibilities of co-production in France. So parang direct access na po sa mga pwedeng possible co-producers sa France? Yes. Oh, yes. And you know naman ang ganda ng mga program ng France pagdating sa mga film production. So masaya, masaya. Sana matuloy, sana matapos na yung mga negotiation. Okay? Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yes, sir. Okay po, Direk, congratulations po. We know na maging successful ito. So, Direk, wala po kayong nabanggit at na-present about naman sa ongoing situation ng inyo pong streaming platforms. We know na meron din po kayong OneFlix. Kumusta po? Ano po yung estado ng inyong streaming platforms? Ay, maganda. Okay, maganda. Hindi ko na siya nabanggit kasi ongoing na siya. Nung nag-meeting kami sa mga eskwelahan, accessible yung OneFlix sa mga eskwelahan, kaya lang mahal-mahal ng ng subscription. 100 pesos a month. Okay, so sabi namin, oh my God, it's cheaper than Vivamax, hindi ba? So, with 100 pesos a month, you can gain access to classics, as well as yung mga foreign films na na-acquire namin ng license, and you can stream for 100 bucks a month. Hopefully, we can get to spread it out. At saka itong mga ginawa namin, itong YouTube channel namin, nakalagay din yan sa OneFlix. Eventually, magmamigrate yan sa OneFlix. Okay, so it's doing very well. It's doing far much better for the past year and a half than it has in the past. Okay? Aggressive na sila ngayon. Di ba, Jen? Okay. Student works din po. Ano? Student works po. Mga short Oo, pati mga student works. Yun na nagkakagulo yung mga student short films, sabi ng mga eskwela. Pwede ba namin i-upload yan? Sure! Okay? Ay naka-upload sila doon para mapapanood din ng ibang estudyante ang ginagawa ng mga pelikula ng ibang estudyante dito sa Pilipinas. Yun ang dream namin, na magkakilala-kilala yan lahat sa mga yung student filmmakers na yan to form the real next generation of Filipino filmmakers. Okay? May follow-up question po, may last Go. question. Yung sa tribute screening po na ipapalabas sa Ayala Malls, ilang sinihan po to, sir? Homer, ilang sinihan ang tribute screen? Right now po ay Ayala Vertis North Dumulata Cinematex po. As of now. Okay, so as of now, sa Ayala Vertis North, right here, sa kabila. Okay, and then various Then, ito pong 4 films, lahat po ito restored.
Or yung original master po yung gagamitin? Homer? Sa lahat po, sa kuko ng Agila, hindi po siya restored, standard definition. That is why they will screen in Cinematex po. And So, the rest restored sila. Oh, yung tatlo na restored, Itim, Tanging Yaman, and ang babaeng Humayo, they're all restored. Okay, kaya napapalabas namin yan dito sa Vertis North. Pero yung sa kuko ng Agila, hindi siya, HD pa lang siya, no, HD lang. Kaya sa Cinematex namin ipapalabas. Invited po yung mismong mga nasa production tsaka artista ng pelikula. Pinaplano pa namin yan, okay? Pinaplano pa namin yan. Tignan lang sa screening. Okay, kasi regular screening lang yan. Pero sa parangal, hindi ko alam. Okay. Thank you po. Welcome. Any more questions? Coach din ako si Ran. Uy, napakamahiyain ng mga vloggers natin. Pwede kayong magtanong. Huwag lang tungkol sa bench show. Okay? Hi, Direk. Earlier you mentioned some of the problems that you saw from the study that will be revealed the results next month. So how about the solutions? Can you at least give a preview of what solutions there are? No, actually, nung nakita namin yung mga problema, na-realize namin the solutions cannot come just from FDCP alone, but the stakeholders. Okay? Isang comment yung content. Okay? Ayaw na ng mga Pilipino na pare-pareho raw mga kwentong ginagawa sa pelikula. Wala na akong magagawa para kumbinsihin yung mga producer na ibahin ang kwento nila. Pero sinasabi namin, kaya nagpa-plug kayo kasi ano yung mga ginagawa nila, ulit-ulit lang daw. Pare-pareho lang daw. Okay? Isa pa, sinabi, production value. Ba't ako magbabayad ng 400 kung ano putsi-putsi yung movie ninyo? Sabi ko, kung budget nyo 3 million, tapos kala nyo, panonoorin ko ng 400. Hindi ko naman masasabi na, banta ngayon lahat ng 3 million. Hindi namin, we're throwing the ball to the stakeholders because the solution should come from them. Another one is, doon sila medyo nataranta na artista pala ang primary na star value. Let's be realistic here. Sa Pilipinas, star value is important. But the moment you cross borders, it doesn't matter. Okay? Whether you have Melody Makapinlak, the biggest star of the Philippines, or Jonabel Agaoto, they're on equal terms the moment you cross the borders. When you go to Europe, Kebs pa nila. Diba? They're more interested in the material. But it is important to get somebody recognizable and name. But at the same time, be content mo na it's worth the money that they're paying, including the production value. Okay? And alam mo, laki-laki pa ng problema ngayon dahil nag-iiba na kasi we came from Hong Kong. Asan ba yun si Janine? Diyos ko, ang pinakamabenta doon, yung vertical shorts, yung parang drama box. Yun ngayon ang pinagkakaguluhan. So sabi namin, ibig sabihin ba yan ang pupuntahan ng content creation? Kung nandyan ang pera, dyan pupunta talaga. It's entertainment for the TikTok generation. Okay, so, yun. Any more questions? Mamaya na lang. Wala na, okay? Photo opportunity. Okay, maraming